Bago ako magsimula, I will pray to the Lord. Okay. Hallelujah, Lord. Thank you for this sa gabing ito na ibinigay mo sa amin. Sana po gamitin mo ang aking bunganga, gamitin mo ang aking isip, gamitin mo ang aking puso na ibibigay lamang namin at i-focus namin ang Word of God para lamang sa iyo, Lord, for your glory, O God, Father. Thank you for tonight that you given for us, Panginoon, na kung saan kami po ay mag-share ng iyong mga salita na magbabago sa aming buhay at patuloy kaming magsunod sa iyo, Panginoon. We trust you, Lord Jesus. Ikaw na pong bahalang magamit at ikaw na pong mangunguna sa akin, Panginoon. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. So, ngayon ang ating pag-aralan. Kilala mo ba ang sarili mo? Ayun, ang pag-aralan natin is Who I Am. Ang title pamagat ko ng aking ngayong i-share ngayong gabi is Who I Am. Sino ba ako? Sino ako? Who I am. Yeah, who am I? So ngayon, kasi po sa atin, sa mga panahonan ngayon, kahit na sa mga sarili natin, mga lalabs, ay minsan nagtatanong tayo sa mga sarili natin, sino ba talaga ako sa mundong ibabaw? Sino ba talaga ako? Minsan natatanong, kahit na hindi natin aaminin to, minsan dumarating sa ating buhay, na maitanong natin ang sarili natin kung sino ba talaga tayo sa mundong ito. So ngayon, mayroon po akong 5 aspito. Lima po akong aspito na tatalakayin about sa ating pamagat na Who I Am. So ay ganoon po, bago po tayo magsimula, bawat isa na itinalakay ko po ay, ito po ay sa pangangailangan natin, sa pang-araw-araw, sa mga gawain natin sa pang-araw-araw, kung ano ba yung mga minamahal natin sa pang-araw-araw sa ating buhay. So ang 5 aspito na ito ay material lovers, physical lovers, food lovers, worldly lovers, and godly lovers. So, yan po ang ating talakayin ngayong gabi. So, sa ngayon po, ang buhay natin ay, ang unahin natin po ay material lovers. Nakuha ako sa bungang ako. Yung mga materials na bagay sa mundo na yung sa ating mga sarili, 'di ba mahilig tayo sa, may mga tao talagang material, minsan ako ganun eh. Minsan ako ganun, material lovers ako eh. Masyado akong inuuna ko yung mga bagay-bagay sa mundo na mga gamit, kung anong mga bagay na kailangan natin, mga example natin is bahay, gamit sa pamamahay, or mga kung ano-ano man na nakikita natin sa salibutan na nabibilong sa materials na bagay. So, minsan nawawala na tayo sa focus sa Panginoon. Dahil sa sobra nating pag-iisip na kailangan nating makumpleto yung ating kusina, kailangan nating makumpleto yung ating mga pangangailangan sa ating pang-araw-araw, ganun, parang nawala na tayo sa focus sa Panginoon. So, kung kahit na sino sa atin, 'di ba pumunta tayo sa ibang bansa? Ano ba ang gusto mong makuha sa ibang bansa? 'Di ba minsan talagang bibili tayo ng mga gamit ng pangangailangan na ating bahay, 'di ba? So, ganun siya, dito ay nabibilong po sa materials na naging materials lover ka. So, ito po ay mayroon po akong support na kailangan natin na kahit na inuuna natin minsan yung material, dapat kailangan natin unahin si Lord eh. Kasi pag nakapokus tayo sa ganong mga bagay, hindi natin yan madadala sa katapusan ng ating buhay. So lagi nating unahin si Lord. Kailangan natin ito sa sanlibutan, ngunit hindi natin to kailangan sa pang-araw sa ating buhay kung kailanman kukunin tayo ni Lord. So may supporting verses po ako na ibinigay dito is sa Mateo 6:9-10-21 na sinasabi na kung ikaw ay ito po na sandali lang ha, hindi ko makita kasi yung verses na ibinigay kasi yung iba nating mga kaibigan dito is nawala ako yung verse ko na saan. Ayan, sa mga mahilig sa material na bagay, dapat isipin natin na unahin natin si Lord. Yan. Minsan nawawala tayo, ikot-ikot tayo sa mga mall. Pagkatapos, ang binibili natin kung anong-ano na lang mga gamit na mapupuno sa ating bahay at ayun, hindi na natin, nakalimutan na natin si Lord. Hindi na tayo nakapagsimba, hindi na tayo nakapag-pray
dahil sa mga magagandang bagay sa sanlibutan. Mateo 6, 6, 9, 10, 21. Ayan. Sabi dito sa Mateo 6, 9, 10, 21, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sa 20 naman po tayo, sabi ni Lord na huwag daw tayong mag-ipon ng mga kayamanan sa lupa na sumisira at saka nananakaw at mananakaw. So ganun siya. Sa 20 naman po tayo, kundi magagaipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang mga tanga, kahit ang kalawang at do'y hindi nanghuhukay at hindi nasisipagnakaw ang mga magnanakaw. So maganda din ang verse na ibinigay ni Lord, hindi siya mananakaw. Pag doon na tayo sa kay Lord na na naiipunin natin pa kay Lord, hindi yan manakaw ng kahit sino. So sa 21 naman po tayo, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman nanduroon ang iyong puso. So maganda siya pakinggan na kung nakapokus pala tayo kay Lord, at doon pala ang ating kayamanan. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman duroon ang iyong puso. So masaya yun kasi pinapakita ni Lord na kailangan palang hindi natin pahalagaan pala yung mga bagay sa mundo dahil nananakaw yung mga bagay sa mundo. Pero pag pinapahalaga natin ang kayamanan na nanggaling kay Lord, ay doon din ang ating puso. So masaya tayo na natanggapin ang mga bagay kung saan si Lord ang nagbibigay sa atin. Ayan, kaya sa mga materials lover, ayan, mostly sa akin, isa na din ako sa mga material lovers. Minsan, inuuna ko yung materials na lover than to magbigay kay Lord. Inuuna ko pang bilhin yung magandang sapatos kaysa magbigay kay Lord. Minsan ganun ako Lord, sandali lang ha, unahin ko muna yung shoes ko na maganda, ganun. So ngayon, kaya kailangan natin ipunin yung kayamanan na nakatuon na hindi mananakaw. So ganun. Sa physical lover naman, lalo na sa mga physical lover ngayon, ang i-share ko sa physical lover, anong ibig sabihin ng physical lover? Yung inuuna natin yung sabi, ang sexy ko, ganun ba? Yung mahilig sa mga ensayo, nakalimutan na nilang magsimba kasi inuuna nilang mga pag-iinsayo, o nakakalimutan na nilang kasi gusto nilang gumanda yung katawan, gusto nilang gaganda yung mga kutis nila, nagpapapaganda, parang useless na minsan, nakakalimutan ng mag-focus sa magsimba or magbasa ng mga word of God dahil sa inuuna nila ang sarili nila kasi takot silang matingnan ng ibang tao na, uy, ang taba-taba niya na, uy, ang payat-payat niya na, uy, ganito, kasi nga physical lover sila. Kaya inuuna nila yung katawan nila at nakalimutan na nila palang mag-serve sa Panginoon. Dahil sa conscious sila na every people will watching to you ay natatakot silang ipuna na ganito siya, ganyan. So ganun siya. So madaming mga bagay, minsan hindi natin mapapansin yun. May mga tao talagang physical lover. Bahala, iubos nila yung pera nila sa pagpunta sa gym. Wala silang pakialam kahit mag-share ng blessing to others. Nilalagay pa rin nila yung kanilang nilalagay pa rin nila ang focus nila sa kanilang katawan. So, ganun siya. Madaming mga tao may mga ganyan. Nakalimutan na nila si Lord dahil inuuna nila ang kanilang sarili. To make the body is good, to make the face is nice, na ganun, parang mga artista, ganun, mga ganun sila, nakalimutan na si Lord. Hindi naman natin lahatin ang lahat, pero mayroon talagang nakalimutan na nila si Lord dahil sa conscious sila sa kanilang sarili. So mayroon akong support verses sa physical lovers. Yan, dahil dito na 1 Timothy 4:8. Sapagkat pagsanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang
kabanalang lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. So wag kang maging conscious sa iyong sarili dahil kahit anong hugis ba ng iyong mga katawan or whatever, kung nakapokus ka kay Lord, ang lahat ng iyon ay perfect. Lahat ng iyon ay perfect. Hindi po hinahanap ni Lord yung ano ka, payat ka ba, maliit ka ba, matangkad ka ba, pero kung kay Lord ka, lahat na yun ay perfect dahil tayo ay mahal ni Lord. So ganon. So sa ikatatlo nating focus ha, wag maging physical lover ha, kasi yung concentration natin masisira yon, kasi pag hindi tayo nakapokus kay Lord, talagang sabihin mo sa sarili, ay ayaw ko na kasi yung katawan ko ganito ganyan, parang mawalan ka ng pag-asa. Pero pag nakapokus kay Lord, ang lahat ay perfect. Okay, so ngayon sa number 3 naman po tayo. Sino po ang mahilig kumain? Ayan. Magmukbang. Ayan. Ayan. Food lovers. Ayan. Ako. Ay, sis Irma, sorry ha. Hindi mo na ako aatin sa church kasi may party doon. Ay, sorry. Unahin ko muna doon kasi ang masasarap mga pagkain at cake doon. Kasi hindi ko pa natikman. Ayan. Kinalimutan na natin kung ano pinaka-importante kay Lord. Siguro sa mga mahilig magmukbang, sa mahilig mga food lovers, nakalimutan na si Lord. Inuna na yun. May mga party, dinoodo na sila, nakalimutan na kung ano ang pinaka-importante sa lahat. Sa Bangtala, ako nabilong din ako dyan eh. Kasi minsan nakakalimutan ko din, may pagkain doon, bahala na. Mamayang hapon na ako magsimba kasi madaming pagkain doon, may party doon, ganon. Pagdating doon ako, hanggang nakarating ng gabi, hindi na ako naka-charge kasi nga, na-enjoy sa pagkain. Ayan, walang kakontentuhan. Nakalimutan na si Lord kung ano man ang karapat-dapat natin sa dapat unahin natin si Lord sa ating buhay. So ngayon, mayroon akong supporting verses sa food lovers. Hindi talaga, mayroon talagang tao na mahilig food lovers talaga. Mga taong, tingnan mo yung iba na mamatay dahil sa kakamukbang. Hindi na nila inisip na ganun sa sobrang mukbang nila, namatay ni sila. Pero ngayon, mayroon akong supporting verses na ibibigay sa lahat is John 6:27. Ay, ang John 6:27 na sinasabi dito, sandali ha, kasi yung aking ginagamit ko pa yung phone ko sa Bible, hindi ko na palabas yung sarili kong Bible sa malita. So, patawad Lord. Kasi ginagamit ko yung Bible lang sa aking So, nalagay dito sa supporting verses ko, pagpasensyahan kung medyo mahaba yung aking ha. Minamadali ko na lang, hindi ko na siya in-explain. Oo. So, sa John 6:27, ayan, sa John 6:27, mayroon sinasabi dito na, na magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, at ibigay sa inyo ng anak na tao sapagkat siya ay tinatakan ng Ama sa makatuwid na bagay ang Diyos. So, yan hindi ko na siya kailangang explainin. Siguro naintindihan nyo. Sa Acts 6:9-7 din, dali lang ha. Mga supporting verse ko yan sa pagkain. Ayan, 9:7. Ang sinasabi dito sa Ecclesiastes 9:7 is Ecclesiastes 9:7 sabi dito sa 9:7, ito sinasabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan, at uminom ka ng iyong alak na may masayang puso, sapagkat tinanggap na ang Diyos ang iyong mga gawa. So, intindihin nyo na lang. So, ang pinaka-importante na support verse talaga is John 6:35. So, ang John 6:35, so, mga supporting verse ko na yan na makukunan talaga ng aral is ito po. Is John 6:35. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom,
at sumasampalataya sa akin ay kailanman ay hindi mauuhaw. So God, thank you Lord. Salamat Lord sa mga salitang ibinigay mo sa akin. Kung si Lord pala ang ating uunahin, kailanman ay hindi tayo magugutom. Yung pagkain na food lovers na yun sa atin lang yung na physical na pang katawan. Pero kung ang ating uunahin si Lord, hindi ang tinapay na pala na atin nakakainin ay habang buhay na tinapay na hindi tayo magugutom o mauhaw. So, ganun. So, sa mga physical lover dyan, mga lalabs, ayan. Sa mga physical lover, unahin po natin si Lord ha. Dahil hindi maubusan tayo pag si Lord ang ating kasama. Ano yun? yung siksik, liglig, umaapaw pa ng mga food ang ating makakain pagkasama natin si Lord. May buhay pa na walang hanggang. So, ayan sa mga sa mga food lovers. At saka sa number 4 naman, pang-apat po tayo is worldly lovers. Mahilig sa makamundo. Ayan. Tinalakay ko talagang itong pinili ko para masabi natin na parang grade 1 lang siya na preaching, pero at least nabibilong tayo talaga sa mga ganitong sitwasyon. Worldly lovers. Sino ba ang makamundo? Chara-cha-cha-cha! O, ayan, makalundo. Yung lahat na makamundo, alam niyo ba bang makamundo? Pag nandoon ka na sa loob ng diskohan, sa loob ng inuman, sa loob ng makamundo, lahat ng gawain sa makamundong bagay ay nakalimutan na si Lord. Nasubukan niyo bang pumasok sa diskohan? Subukan mo bang pumasok sa diskohan? Worldly life to. Worldly lifer. Ayan, pag nagsayaw-sayaw ka na dun sa diskohan, alam mo kahit isa, hindi mo na maalala si Lord eh. Kahit na magsabi pa na in Jesus name eh. Kasi nga natutuwa ka na sa mga music na makamundong music. Ayan, sa mga mahihilig sa makamundo, lalo na sa mga nag-iinom, ang dami klase kasing makamundong bagay na nakakalimutan natin si Lord. So, kailangan pala maging, kahit na dito tayo sa mundo, ay kailangan nakapokus din tayo kay Lord. Unahin natin si Lord lagi sa ating buhay. Bakit? Kasi pag inuna natin si Lord sa ating buhay, kahit saan ka man dalhin ng iyong mga paa, kahit saan ka man dalhin ng lupalok na mundo, ay kasama mo si Lord at hindi ka mawawala. So, ganun siya. So, may supporting verses po ako mga lalab is 1 John 2 and 15 to 17. So, 1 John, supporting verses ko po to. So, ang ended ko mga lalab is storytelling para makuha nyo lahat ng mga sinabi ko. So, ngayon, nandito ako sa, ano ba yun? 1 John, dito pala. 1 John 2:15, 17. 2:15, 17. Ayan. 2:15, 17. So, basahin ko po mga lalab. Tagalog lang ginamit ko mga lalab kasi pag English, ayan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan ay wala sa kanyang pag-ibig ang Ama. Ayan. Wala daw tayong pag-ibig sa Ama pag inibig natin yung sanlibutan. Sa 16, sapagkat ang lahat ng nagngasa sa sanlibutan ang masamang pita ng laman at masamang pila ng mga mata at ang kapaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Lahat to na umibig sa sanlibutan. At ang sa 17 naman po tayo, at ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita ni ayoy datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahanan
mapagkailanman. So, kailangan talaga nating unahin si Lord ha, kasi pag sanlibutan yung ating iniisip lagi, ay siguro wala na tayo. Katulad sa mga taong hindi na makakabalik kay Lord dahil sa makabundong pag-ibig. So, ngayon, sa John 3:16 na sinasabi dito, isa pang supporting verse na John 3:16, "For God so loved the world and He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him shall not be perished, have everlasting life." Right? Ganon siya. Kailangan natin palang unahin talaga si Lord kasi si Lord nagpakamatay sa atin. So, kahit anong bagay man sa mundo ay dapat number 1 si Lord sa ating puso. Magsunod sa Kanya at magtiwala, trust, prayer, and of course, connecting to the Lord all the time para hindi po tayo mawawala sa mga makamundong gawain ng mga tao, materials lover, physical lover, food lovers, unworldly lovers. Ayan, para hindi po tayo mawala at nakapokus tayo kay Lord lagi. Ang mga bagay na yan ay pangalawa, importante din sa ating buhay. Ngunit ang number 1 ay uunahin natin si Lord. Uunahin talaga natin si Lord. So, ang number 5, pang last ko na aspekto is godly lover. So, mga godly lover, katulad, anong ibig sabihin ng godly lover? Katulad nito, fellowship, sharing the word of God, love to one another, ganon. Lagi nating inuuna si Lord. So, ganon siya. Itong godly lovers ay uunahin pa rin natin mamahalin ang ating mga kapatid. Ganun ba? Yung peace of mind, yun, sharing the word of God. So, this is the godly lover na ating ginagawa. So, natutuwa po si Lord na lagi nating inuuna si Lord. Kasi nga, dahil kung wala si Lord sa ating buhay, ang lahat ay kawalan. So, dapat talagang unahin natin si Lord. Dahil kailanman hindi tayo maging kontento sa isang bagay kung hindi natin uunahin sa Lord. So, ito yung godly lover is like respect one another. Kung mayroon kang godly lovers, kahit nagalit ka sa isang tao, mapapatawad mo. Kasi nga, dahil si Lord ang nangunguna sa iyong puso. So, may supporting verses po ako sa 1 John 4:17. 1 John 4:7-12. Ayan. Madami akong mga supporting verse, no? Pero mag-in ako sa story. Ayan. Madami sana akong i-explain, pero sige lang. Okay na to. 7:12. Ayan. Saan ba yung 7:12? Sa John 4:7-12. Ayan. Ang sinasabi dito is, ang sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos kung tayo'y nagangiban, ang Diyos ay nanahanan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. No man has sent God anytime. If we love one another, God will live in us and His love is perfected in us. Ayan. Hindi ko na siguro i-explain siya. So, siguro ganun na lang. Kung nanahan po si Lord sa ating buhay, matuto din tayo kahit na hindi natin mahal ang isang tao ay matutunan nating mahalin. Kung naging kaaway natin noon ang isang tao ay magiging kaibigan natin. Bakit? Si Lord po ang nasa puso natin. So marunong po tayo mag-forgive, forget whatever na happen in our life because we are in the God hands. Nangunguna yung pagmamahal ni Lord sa ating buhay. So ngayon mga lalabs, may storytelling ako sa ating lahat, may question ako at saka may itanong ako sa bawat isa. Sa palagay nyo, mayroong isang malaking palasyo. Wow, it's a beautiful, very big castle. Isang malaking palasyo. Ano ang in-expect nyong pasukin? Anong susuotin nyo? Anong in-expect nyo na sa loob ng palasyo? Isang sagot lang, kahit anong sagot dyan. Anong expect nyo kung papasok kayo sa malaking palasyo? May tanong lang ako, sagutin nyo lang. Kung papasok kayo sa...
Si Kwan naman, kay ate makita niya yung hari. Sino ba yung mga kasama natin? Ilan ba tayo dito? 4 lang? Ayan. Si Kwan. Kapag ano ini-expect nyo? Pagpapasok kayo sa isang palasyo, ano ang ini-expect nyo na makita sa loob? Ayan. Ikaw, Marky. Ay, Marky, magtanong at ako. Sana all. Sa'yo, Mena? Anong ini-expect mo makapasok ka sa palasyo? So, ngayon. Same kayo. Kay Pens, ano naman ang kay Pens? Nandyan ka, Pens? Kasi kwanto'y challenge to sa buhay natin. Pang-ending challenge ko. For Okay. So ngayon, lahat nag-expect sa mga bagay na yan kasi gusto nyo makita yung hari, reyna, o whatever sa loob ng palaksyo. Ngayon, magsimula na ako sa challenge. May isang araw lang po tayo na ibinigay ni Lord na challenge sa buhay. Ayan. Parang, aywan ko kung bakit ibinigay ito sa akin. Itong isang araw na binigay sa akin. Ngayon, pasok na la tayo. O, anong in-expect mo mga damit na suotin pagpapasok sa palasyo? Ang gaganda? O, nagja-jogging pants ka ba? Or ano pong mga damit na pangsuot nyo? Kasi expect nyo, palasyo yung sa papasukan nyo eh. Pagkatapos nun, sabi mo, bongga, kung ano-ano nang pinagsusuot nyo para pagpasok, may party doon, may ganito, ganun. Ang gaganda ng mga dekorasyon, ang gaganda ng mga nasa loob, kumikinang na mga gold o whatever na dekorasyon, ganun talaga ang expectation natin sa loob ng palasyo na yon. Ngayon, simulan natin. Nang buksan ang palasyo, pagbukas ng palasyo, ang nakita nyo, puro kwarto at ang dumi-dumi. Ano ang feelings na makita nyo yun? Pagbukas ng palasyo, ang laki-laki, pagkatapos ang dumi-dumi, ang daming kwarto. So, ano ang gagawin mo? Papasok ka ba o babalik pa? Kasi sa loob ng palasyo, ang in-expect mo maganda. Pagkatapos, pagpasok mo sa palasyo na yun, puno ng dumi, puno ng alikabok, madaming kwarto. Pagkatapos, anong in-expect nyo? Babalik ba kayo o papasok kayo? Kasi sa dami ng kwarto ng palasyo. Hindi! Kaya nga challenge siya, challenge. Ang ibig sabihin challenge. Kasi ini-expect natin magandang palasyo, di ba? Sunod ang challenge sa buhay natin. Yun nga ang story, challenge. Kaya nga, challenge sa buhay. So, in-expect natin ang linis-linis ng loob ng palasyo na yun. Pagpasok, bugs, puno ng alikabok, dumi, ang daming kwarto. Sunod, anong ang gagawin mo? Kasi sa first time na papasok ka, ganun ang nakita mo. Babalik ka lang, lalabas ka ba sa palasyo o papasok ka sa mga kwarto-kwarto? Or ano ang gagawin mo? So, ganun siya. So, maraming katanungan, di ba? So, ngayon, ituloy ko ang story ko tuloy ko ang story. Ngayon, sa bawat kwarto na pala na yun, bawat room na pala na yun, ay may laman. So, sa dami ng kwarto sa